Hello po everyone! This is MacJoy Vibes. Good morning! Ayan, for today's video, samahan niyo ako na sagutin yung katanungan ng ating follower na si Miss Hayati. Mega love shoutout sa lahat. Sana ay okay lang kayo dyan. So, sabi niya kasi, hi po ate, pwede po bang magtanong ano po ang itatanong sa final interview bukod sa Jiko Shokay? Saka po lahat po ba ng itatanong puro ni Honggo language, pati ang isasagot? Salamat po sa pagsagot. So, ayan. Disclaimer lamang po bago tayo magsimula na lahat po ng sasabihin ko dito ay based lamang po doon sa aking personal experience. August 8 po yung aking initial interview and September 3 po yung aking final interview. So, siguro itong si Miss Hayati nakapasa na sa kanyang initial interview kaya wonder na siya kung ano ba ang meron sa final interview. If that's the case, congratulations! So, balik tayo. Sa final interview, nagkakaroon paminsan ng 2 sets or 3 sets, depende sa sitwasyon. So, sa unang set ng final interview, doon papasok yung Jiko Shokay. Make sure na kapag nasa Jiko Shokay na tayo, masabi natin lahat ng importanteng details na dapat malaman ng ating employer. Dapat nandun yung name, yung age, yung location, yung hobbies, yung work, yung educational background, and minsan pwede nating dagdagan kung bakit gusto natin pumunta ng Japan. O tip lang doon sa mga magfa-final interview na dapat sa Jiko Shokay pa lang ay ibigay nyo na yung best nyo. Especially yung inyong pinakamagandang ngiti at inyong self-confidence. Kasi during the whole duration ng inyong interview is kakabahan talaga kayo. Mahalaga po sa Japanese yung first impression. So, dapat eye-to-eye contact and also proper posture and be presentable. So, wag kayong maglingon-lingon or magkaroon ng mga unnecessary movement during the interview. So, sa second set is example ng mga question nila. As for me, noong final interview ako, is why do you want to go to Japan? So, yun yung tanong nila sa akin. Bale, sa second set is 7 or 8 kami. Hindi ko na napansin masyado kasi sa sobrang kaba ko na din and yung mga iniisip ko is yung mga minemorize ko or yung mga ni-research ko din nung bago ako pumunta doon. So, dapat meron tayo palaging baon or meron tayong mga ideas about sa pupuntahan natin. So, ayun. Advantage din na hindi ikaw yung unang sasabak. Hindi ikaw yung unang tatanungin kasi magkakaroon ka ng idea kung ano ba talaga. Kasi minsan, yung sa unang tinanong nila, pwedeng matanong din sa'yo or pwedeng maiba din sa'yo. So, dapat handa ka. So, minsan, tinatanong nila, what makes you happy? And then, minsan, situational. So, if ever makabasag ka ng isang mamahaling gamit or kahit anong gamit, ano yung gagawin mo? So, balik tayo doon sa tanong ni Miss Hayati kung kailangan ba nakanihongo lahat ng sagot sa tanong ng employer. Advantage mo kung kaya mong sagutin ng Nihongo lahat ng tinatanong nila. Pero kung hindi naman, pwede rin po ang English language. Kahit barok-barok yan, basta ma-express mo po yung inyong gustong sabihin. Kasi as a Filipino, yun naman yung ating advantage dahil marunong tayong makipag-usap ng English. So, wag kayong mag-alala about sa language kasi pwedeng Nihongo or pwedeng English during interview. So, yun lang po ang masasabi ko. If meron pong makapanood nito na may ideas or may gustong i-share, pwede po kayong mag-comment sa baba para naman ma-help natin yung ibang mga nagnanais makapasa doon sa interview. So, yun lamang po, minasan. Ganbate ko dasay.